Bale sa video nito is isi-share ko sa inyo itong aking setup na meron ako ditong 12 volt to 1 kilowatt. So kung bibili kayo ng inverter na same sa spec ng aking inverter, so pwede nyong gayahin itong aking setup. Pero kung mas mataas ang inverter nyo, is tanong na lang din kayo. So comment nyo na lang dyan sa baba. Bale off-grid nga pala itong inverter ko. So gagamit tayo ng charger, which is yung ating Elejoy na 600 step down MPPT. Bali dalawa kasi dalawang panel ang gagamitin ko na 615 at saka 620 watts. Ito yung solar panel na gagamitin ko, isang 620 at saka isang 615. So dalawa siya. So sa solar panel na 620, 615 is pwede tayong gumamit ng wire na 12 AWG or 10 AWG, pero mas better is if 10 ang gagamitin nyo. Sa breaker naman, from panel to SCC is i-compute lang natin yung ISC ng ating panel multiplied by 1.25. Then sa computation, isahanapin lang natin yung pinakamalapit na value ng ampere sa breaker natin. Halimbawa, ang na-compute natin is 19. So mas malapit siya sa 20. So pwede na nating 20 ang ilagay nating breaker. 20 amperes. So kung 23, yun, pwedeng 25 amperes. So pwede tayo dito maglagay ng DC SPD para sa protection niya kung sakaling may kidlat. Yan. So lagay na lang kayo dyan. Sa akin kasi wala. Again, yung wire niya is kahit 10 AWG na papunta sa ating SEC. The next is bababa naman yan papuntang battery. Ang wire na pwede naman natin gamitin papuntang battery is 10 AWG or 8 AWG, pero mas better, again, mas better if mas malaki. So 8 na lang ang piliin nyo. Ang breaker naman na gagamitin natin from SEC sa battery natin is dahil ang ating MPPT is 40 ampere yan. So multiply natin yan ng 1.25. So kung ano yung result nun, hanapin mo again yung mas malapit na value, tapos yun ang gamitin mo. Huwag niyong gayahin tong akin kasi ibang setup to eh. Kumbaga, pinagpalit-palit ko na yung mga SEC ko. Siyempre ang battery, depende naman yan sa setup mo dahil sa 12 volts yung akin. So 12 volts yung aking battery. So kung gaano ka kunat is depende na yan sa kung magkano yung budget mo. So ito ang gamit ko ay Homeshank na 314 ampere hour. From battery to inverter naman, ang gamit nating wire dyan is syempre yung libre ng inverter. So, hanapan nyo na lang ng kasukat na wire or parehas na wire if ever na maikli yung wire na libre ng inverter. Ibig sabihin, kaya binigay yung wire ng inverter niyan, ibig sabihin lang yan is kayang-kaya niyang saluhin yung max ng ating inverter. Kaya, yan yung ginamit ko. Pero kung sakaling iba ang gagamitin mo, siguro kahit 6 or 4 AWG, okay na rin yon. Sa breaker naman from the battery to inverter, so yung 1000 watts na inverter natin is divide lang natin sa 12 volts. Tapos i-multiply natin sa 1.25. Then again, pareha sa pinagkuha natin sa ibang inverter. So ganun din, hanapin mo yung malapit na value ng breaker. Next is from inverter, palabas naman papunta sa ating saksakan or sa ating yan dito. So ang gamit kong wire dito is 12 AWG. Dito is pwede namang THHN na lang ang gamitin nyo. Sa akin kasi meron akong 12, so ito na lang din ginamit ko. So from inverter, pupunta siya sa dito, sa ating breaker. AC naman to. Dito isang gamit ko is 10 ampere. So same lang din ang niyan, computation. So 1000 watts divide sa 220 volts tapos multiply by 1.2. So yung malapit doon sa akin, yan, 10 ampere na lang ang nilagay ko. Next is from AC breaker natin. Yung isang wire dyan is papasok dito sa ating wattmeter. Ito yan. Tapos yung isa naman, diretso naman dito sa ating ATS. Ito yung ATS natin, yung power relay. Bali sa ganitong power relay, dito ang entry point ng ating normal supply. Dito naman yung ating reserve supply. Wherein ang kinonect natin yan dito sa ating another setup. So ito yung pinaka niya. Kumbaga tawag to, reserve supply niya. So once na malubat itong ating unang setup, so kuha siya dito sa pangalawang setup natin. Then yung trigger niya, nasa yan ito. Sa kabila, ito yung coil natin na 12 volts. So galing yan dito sa LBD natin, sa out ng LBD natin. So again, dito yan sa may gilid, sa may coil niya. At yung ating LBD, sinusuplayan dito naman ko siya tinap. Dito lang sa may sa may inverter.
papuntang inverter sa may breaker, papuntang inverter sa may pinakataas. Then itong sa taas ng ating power relay is yung papunta na sa ating saksakan. Doon na natin isasaksak yung mga appliances natin. So nga pala, bali itong supply ng ating watt meter, yan is dito mismo sa taas, sa out ng ating power relay. So diyan ko siya nilagay para naka-on pa rin yung ating watt meter kahit na hindi na nagagaling sa main setup natin yung pinaka-kuryente. So dito, kita dito, 0 watts. So ibig sabihin wala tayong kinukuha sa pinaka main setup natin dahil dito tayo sa pangalawang setup natin. Yun, ito yung konsumo natin ngayong araw. So ganito lang ang setup ko. So kung sakali naman na dalawa talaga yung gagamitin mong MPPT, so ang mangyayari is parang ganun lang din, dinoble mo lang. So halimbawa, ito from solar panel, tapos ito mapapuntang battery. So sasanga na sila dun mismo sa battery or gawa ka or sa may bus bar. Tapos sa bus bar sila parehas magko-connect. Then isang wire papunta naman sa battery. So ganun lang. So sana nakatulong itong video na to. So kung may katanungan kayo, comment lang.